tayong dalawang smartphone dito guys na magkamukhang magkamuka yung kanilang mga harapan. Pero yung isa guys ay 7,000 pesos at ang isa naman ay 27,000 pesos. Well, ano sa tingin nyo? Sino ba sa kanilang dalawa yung 7,000 pesos? Well, kung sinabi mong eto yung 7K, tama ka dyan. This is the Itel S23 Plus and this is the Vivo V29 5G. And ngayon, ikukumpara natin sila kung ano nga ba talaga yung mga differences nila since as you can see guys, pareha silang merong curved display. Dapat mo bang piliin yung mas mura o di ka naman yung mas mahal? Mahal kita. Ikukumpara natin ang dalawang phone ito sa lahat ng mga aspeto na pwede natin pagkumparahan and let the battle begin in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm GP and this is JTN TV. Now, let's start pagdating dito sa kanilang mga build and design. So, dito guys, si Vivo ay meron pong glass back while eto namang si Itel ay meron lamang plastic back, which is understandable. Also, pagdating sa protection, etong si Vivo ay meron ng IP54 water and dust resistance while eto naman si Itel guys ay wala po. Ngayon, pagdating sa harapan, etong si Vivo ay merong Corning Gorilla Glass 3 lamang while eto namang si Itel ay meron ng Corning Gorilla Glass 5. So, paano nangyari yun? Bakit mas malupit yung protection ng Itel na 7,000 pesos lang? Well, hindi ko rin alam. Halos magkasing tulad lang sila guys pagdating dito sa kanilang mga sides. Dito sa ibaba nakalagay ang kanilang mga SIM tray, microphone, Type-C port at ang kanilang mga speaker grills. Dito naman sa right side nakalagay ang kanyang mga power button and volume rockers. Dito naman sa left side ay wala tayong makikita and dito naman sa top guys ay meron silang mga iba't ibang nakasulat. Para sa akin, pagdating dito sa kanilang mga build quality, syempre panalo ito si Vivo V29 dahil nga meron siyang IP rating at saka glass back. Kaso nga lang guys, parehas lamang silang merong single speaker which is hate ko talaga. Yes, wala silang mga dual speaker kaya naman kung yun ang ine-expect nyo, hindi nyo na mahanap dito sa dalawang phone na to. Also, mas trip ko lang din talaga yung design ng camera module ng Vivo V29 which is mas premium talaga and meron pa siyang Aura Light which is wala dito kay Itel guys. So, malupit talaga tong Aura Light especially kapag mahilig kayo mag picture-picture. Kaya naman overall, pagdating dito sa kanilang mga build quality, panalo pa rin etong si Vivo V29. Ngayon, ang tanong na lang is, worth it ba siya sa dagdag na 20,000 pesos? Well, nasa sa inyo na yun. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga harapan ng dalawang phone na to. So dito guys, parehas lang po sila ng merong 6.78-inch AMOLED display. Kaso nga lang, etong si Vivo ay merong mas high na resolution which is 1260p kumpara dito sa 1080p na nandito kay Itel. Also, pagdating sa brightness guys, 500 nits lang yung peak brightness nitong Itel while etong si Vivo ay aabot ng 1,300 nits of peak brightness. That is why kapag gagamitin mo siya sa labas, well, definitely mas better po etong si Vivo. Mas bright, mas klaro, and mas visible talaga overall. Also, pagdating naman sa speed, well, definitely mabe-behind itong si Itel guys. Dahil nga etong si Vivo guys ay meron ng 120Hz refresh rate which is 2 times better than the 60Hz refresh rate dito kay Itel S23 Plus. So, totoo nga talaga ang balita. Mas maganda yung mas mahal. Kaya naman, mas maganda kung mahal mo ako. Oh! What the Now, other than that, halos magkaparehas na po sila. Like, pagdating sa mga bezels, pagdating sa kanilang curve, pagdating sa kanilang mga features like always on display, halos magkaparehas lang po talaga sila. Kaso nga lang, overall, the experience in the Vivo V29 is much better dahil nga sa kanyang fast refresh rate, brighter display, and higher resolution. That is why kapag kayo ay into gaming guys, well, definitely mas preferred mo etong si Vivo V29 with its higher refresh rate which is much faster talaga kumpara dito kay Itel. Kapag kayo mahilig manood ng mga movies, videos, si Vivo din ay nagsusupport na ng HDR10. That is why mas high quality po ang inyong mapapanood ng mga movies with this phone. Kaya naman overall, pagdating dito sa kanilang display, even though na halos magkaparehas lang po sila na napaka-premium, curve, and also magandang display, mas better pa din talaga etong si Vivo V29 which is understandable naman dahil nga mahal siya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung processor ng dalawang phone na to. So, pagdating dito kay Itel guys, ay meron lamang siyang Unisoc T616
specs with octa-core CPU up to 2 GHz. While eto naman si Vivo ay meron ng Snapdragon 778G 5G with octa-core CPU up to 2.4 GHz. Sa simpleng sabi guys, 2 times better na etong si Vivo V29 kumpara dito kay Itel S23 Plus. And makikita naman natin yan pagdating dito sa kanilang mga Antutu results. 600,000 dito kay Vivo and 300,000 naman dito kay Itel S23 Plus. That is why pagdating sa mga gaming, kayang-kaya nito yung mga Genshin Impact, yung mga mabibigat na mga games, and also yung mga Mobile Legends guys, easy na lang yan with this Vivo V29. And dito naman kay Itel, okay pa rin man yung mga Mobile Legends, Call of Duty, kaso nga lang kapag mabibigat na talaga like mga Genshin Impact, hindi na yan kaya with this phone. Maglalag na talaga to. So para sa akin, kapag gusto mo na isang pang gaming na curved display, will definitely choose the Vivo V29. Kaso nga lang, you have to spend 20,000 pesos more kumpara dito kay Itel S23 Plus. So kung gusto mo namang makontento lang sa isang pangsaktuhan lang na gaming, well definitely okay na talaga itong si Itel S23 Plus. This is definitely the best 7,000 pesos that you can get ngayong 2023. Now, pag-usapan naman natin kung sino nga ba talaga ang mas madaling malowbat. Well, alam nyo na yun. Mas madaling malowbat guys, etong si Vivo V29 dahil nga meron lamang siyang 4,600 mAh battery. Tapos, eto naman si Itel S23 Plus ay meron ng 5,000 mAh battery. Ngayon, pagdating sa charging, naku po, eto ay merong 18 watts while eto namang si Vivo ay meron ng 80 watts. Yes, 1880. Diba? Ang layo. Kaya naman para sa akin, panalo talaga etong si Vivo dito. Kaso nga lang again, 20,000 pesos more. So kung mayaman naman kayo, will definitely choose this one. Now, let's talk about the cameras dito sa dalawang phone ito. So pagdating dito guys, para silang merong 50MP main camera. Kaso nga lang etong si Vivo ay meron ng Samsung sensor while eto namang si Itel is gawa lang nila. So para sa akin, mas maganda talaga yung mga import guys. And also, hindi lang yan dahil nga 0.08MP lang yung kasamang camera ng Itel while eto namang si Vivo guys ay meron ng 8MP ultrawide at saka 2MP depth. So pagdating pa lang doon, panalo na talaga to dahil nga meron siyang ultrawide, eto wala. Yun talaga yung pinaka nagustuhan ko, ultrawide guys. Legit. Mas maganda talaga kapag meron kang option na ultrawide. Yung mga 0.5 na mga selfie, yung mga 0.5 na video, magagawa mo yan with this phone. Parang naka-iPhone ka na din. So dito, no. Pagdating man dito sa mga selfie guys, etong si Itel ay merong 32MP which is pretty good for its price na 7,000 pesos. While etong si Vivo ay meron ng 50MP which is selfie king. Yes, selfie king talaga to si Vivo guys. Ngayon, separately ko silang tinest guys. And as you can see, ibang-iba talaga yung mga picture na kuha ng Vivo. Like legit, nakakapogi siya, mas nakakaganda ng mga skin, and para talaga akong artistahin kapag eto ang gamit ko. So, you know, kung gusto mong mas gumapo pa ng konti and also yung high quality photo talaga, will definitely choose Vivo V29. Like legit guys, na-impress talaga ako dito. Kahit na meron akong iPhone, mas na-impress talaga ako dito, especially in the night. Yes guys, makukuha mo na talaga ng magandang picture si Batman kapag eto ang gamit mo. With its aura light na napaka-bright, nako po, perfect na talaga etong si Vivo pagdating sa mga night scenarios. Ngayon, si Itel naman, okay lang po siya. Actually, this is one of the best 7,000 pesos out there pagdating sa kanilang mga camera. High quality din, maganda and natural yung kanyang result. Pero kapag ikukumpara naman natin siya dito kay Vivo guys, wala siyang laban. Yes, wala siyang laban actually. Mas high quality talaga ang result ni Vivo, and overall, it's just a much better camera phone kumpara dito kay Itel S23. Pagdating sa video, meron ng 4K at 30fps dito kay Vivo and 1080p at 30fps lang dito kay Itel. So, you know, alam nyo na yon, mas better talaga overall etong si Vivo pagdating sa video quality guys. Mas stabilized din siya dahil nga supported na siya ng OIS, while eto namang si Itel ay wala po. So, you know, minsan makakakuha ka talaga ng mga blurred photos dito sa phone ito kapag magalaw ka. Pero dito kay Vivo guys, wala nang problema yan. So, overall, for the camera, panalong-panalo talaga etong si Vivo dahil nga dito sila nag-focus guys sa camera. That is why kung gusto mo na isang 20,000 pesos na smartphone na maganda yung camera, recommended ko to. Legit. Pero, kung gusto mo naman ng 7,000 pesos na magandang camera, eto rin yung mararecommend ko sa inyo guys. Like, wala na akong makikita na mas better pa kumpara dito kay Itel S23. Nakuha niya talaga ako pagdating sa kanyang pagiging natural and saktong-sakto yung aking mga color saturation, things like that. So, for me, they are both the best pagdating sa mga presyo. Pero kapag kinumpara natin sila, eto talaga yung panalo. So, yun na guys. Overall, panalong-panalo talaga yung 20,000 pesos na smartphone. Pero, you get the point pagdating dito sa ating experiment. Etong phone ito ay nagmumukha siyang mamahal
aralin, pero mura lang po siya. So kung gusto mo na isang mas sulit na smartphone, get this phone. So overall, sulit na sulit talaga ang dalawang phone ito, and nag-enjoy ako sa pagre-review sa kanilang dalawa and pagkukumpara. So kung nag-enjoy ka rin, well, definitely subscribe now, and also comment down below kung ano pang gusto nyo ikumpara dito sa aming channel. So that's pretty much it for this video. I'm GP and this is JTN TV. Thank you for watching and God bless. Bye bye.